nagtitinda na niya palaspas sa lahat ng dadaanan papunta sa simbahan. Ayan. May dalang palaspas, labasan na po yung mga alas 6 na pagsimba. Kami sisimba pa lang pang 6:30. May dalang mga palaspas ng mga tao. Dito po natin. Renta lang, 30. Kita po natin ang mga palaspas. Palaspas po, ma'am. Talagang palaspas ngayon mga kaliyan. Ay doon sa kabilang kanto. Doon lahat ang nagtitinda ng palaspas. Tuloy lang tayo dito. Nakasalubong natin ang nagtitinda ng palaspas sa Katoliko. Ayan. Doon. Ayan. Yan, kaya ate. Yun, gusto mo yan? Ilan? 30 po, sige. 30. Dalawa? Dalawa, tsaka sa nanay. Yan, bumibili na kami. 30 daw ang isa. Dalawa. Okay, nakabili na kami. Pero dito, ang dami pa rin nagtitinda ng mga palaspas, ha? Hanggang sa dulo ng simbahan ay may nagtitinda ng palaspas. Malapit na kami sa simbahan. Antayan ang mga nagtitinda ng palaspas. Ay, papasok na tayo ng simbahan. Naabot tayo. Kaya May ano po kayo? pag palaspas. At ikalawa, pinakakayaan tayong ang higit at ating kapwa, ang ialay at ating kapwa, kahit na tayo ay nasugatan, kahit na tayo ay pasasaktan. Tapos na po ang ating pagdiriwang, pumayo na po kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. AM. Simula na yung isa natin. Naka-record na. Samayin nyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Bethphage sa Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo. Pinaunan niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layo. Sa pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang bisinong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasayaliman, kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalat, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang mga inutusan at natagpuan kanila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari,
Bakit din niya pinakalat yan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang astro at matapos isasapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan naman ay inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olivo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas nang nagpupuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po ay dahan-dahan tayong papasok sa simbahan. Nakikiusap ako sa inyo, doon na lamang po tayo sa tagiliran dumaan, huwag na po sa gitna ng simbahan. Mga minamahal na kapatid, tulungan po natin ang mga tao na nagbubunyi kay Jesus. Halinang magposisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Ngayon, papasok po tayo ng dahan-dahan sa loob ng simbahan.